Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga ng linggo sa bawat isa. Welcome po sa ating pagtitipon sa Christ Life Online Fellowship ngayong araw na ito. Ako po si Pastor Eugene at welcome po sa bawat isa. Pero bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming sumasalangit, nagpapasalamat kami sa biyaya ng iyong pagtustos ng lahat ng aming mga pangangailangan hanggat sa sandaling ito, sa kabila ng panganib at sa kabila ng kahirapang dinala kalagayan naming pangkalusugan. Papasalamat pa rin kami, Panginoon, dahil ang mga pagtitipong katulad na ito ay nagbibigay sa amin ng panghihikayat, nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, nagbibigay sa amin ng katotohanan upang makapagpatuloy sa pag-asa ng iyong buhay at kaligtasan. Ipaglingkod mo sa amin ngayong araw na ito ang iyong salita. Ang aming pag-uusapan ay tungkol sa diskwalifikasyon dahil sa maling aral, diskwalifikasyon sa kaligtasan. Subalit meron kang dahilan kung bakit ito nabanggit sa iyong salita upang ito ay maituwid namin kung kami ay nandito at meron kami nito. Kaya nga ngayon, Panginoon, gusto namin basbasan mo ang aming pagtalakay at ang aming mga tenga at mga pusong makikinig upang makita namin ang katotohanan, matanggap namin ang katotohanan, magawa namin ang katotohanan mo tungo sa aming mga kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa pagpapala ng pagtitipon ng mga kapatid, ng pamilya, ng mga kaibigan. Kasama namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Disqualified. Ito po yung ating pag-uusapan. The subtle deception, corruption, and damnation of the church by doctrinal error. Pag-uusapan po natin kung gaano kahalaga ang kamalian ng doktrina sa pagpapatuloy na dalisay at malinis ng simbahan, lalong-lalo na sa pagpapatuloy na ligtas ng miyembro at nasasakupan nito. Ito po ang ating pag-uusapan dito sa title na Disqualified, the subtle use or deception, corruption, and damnation of the church by doctrinal error. Ang simbahan ay malasimbolong nirepresenta ng isang dalaga. Isang dalagang pinakipagkatipan o in-engage sa isang katipan na magiging kanyang groom isang araw sa isang kasalan. At ito ang Panginoong Hesus. Malasimbolong bawat isang mananampalataya at tagasunod nagpapatuloy na matapat sa Panginoon sa pagsampalataya at sa pagsunod ay kabilang dito sa malasimbolong dalagang ito. Pero paano ma-disqualified ang kanyang kalagayan at katayuan bilang kasintahan ng Panginoon? Paano ma-disqualify ang isang Kristiyano? Alam natin na ang kasalanan ay ang diskwalifikasyon ng Kristiyano at ng simbahan. Subalit, ito lang ba yung mga bagay na nagagawa ng mga tao sa loob ng simbahan? Paano naman ang kanilang mga pinaniniwalaan? Paano siya pwedeng madiskwalifika ang simbahan o ang Kristiyano sa pagiging matapat at dalisay sa kanyang pagsunod para sa kanyang kaligtasan? Sa 2 Corinthians 11 verse 2, sabi ng Apostol Pablo, ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho sapagkat kayo'y tinakdakong mapangasawa ng isang lalaki na kayo may harap ko kay Kristo bilang isang malinis na dalaga. So siya ay mayroong pagsiselos dahil siya ay napamahal sa simbahan, pero ang sinasabi niya, kayo ay ginawa kong engaged na sa isang lalaki kay Kristo bilang isang dalisay na dalaga. Walang dungis, walang kulubot, katulad ng sinasabi sa Ephesus chapter 5. Sa sumunod na verse, ngunit ako'y natatakot. Hindi lamang siya naninibugop, kundi kung mayroon siyang takot kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo Jesus.
Kayo ay ipinakipagtipan ko, sabi niya. Pero ako ay natatakot na kayo ay maligaw. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad napasasakop doon. Ito ang kanyang pangamba at takot. Inihanda niya sila, subalit maaring hindi sila maging katanggap-tanggap sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Dahil madali silang magpasakop, sila ay nagtotolerate o sila ay naive sa mga pangangaral. Okay, tungkol sa ibang espiritu, ibang ebanghelyo at ibang Jesus. Sabi niya may darating na mangangaral at ito ay prophetic na sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa verse 13 at 14, sapagkat ang mga taong iyan, ang mga mangangaral, ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang at nagpapanggap lang ng mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunuring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. At ba sinasabi niya, ito ay mga mangangaral, pero hindi nangangaral lang tungkol sa katotohanan ni Kristo, subalit ng kasinumalingan ng dyablo. Maaring sila ay nadaya dahil sa kanilang mga pinangahawakang mga turo or sila ay mandaraya na nananadya. Ito ay binanggit na ng Panginoong ng Apostol Pablo sa maraming pagkakataon sa kanyang mga sulat. Halimbawa sa Timoteo 4 verse 1 at 2. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu, sabi niya na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. So, sabi niya, sa pamamagitan ng Holy Spirit, ito ay inireveal sa kanya na maraming pagtalikod o tatalikod sa pananampalataya. Okay, sa Diyos isang araw. Dahil sila ay papanig, dahil sila ay susunod sa mga katuruan o doktrinang galing sa masama o sa demonyo. Dala ng mga taong walang konsensya, sinungaling at magdaraya. Sabi pa niya sa 2 Timothy 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. So, darating ang panahon. Ayaw na ng mga tao ng matuwid na aral. Ayaw na nila ng tamang aral. Maghahanap sila ng kung ano yung hinahanap nilang aral, hinahanap nilang marinig, yung gusto lang nilang marinig. At yun yung kanilang gagawin dahil yun yung kanilang layaw. Sa verse 4, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Imbis na aral at doktrina ng Diyos ay mga aral na sinasabi lang ng mga tao ayon sa kagustuhan ng tao. Matthew 24 verse 4 to 5. Ito naman ang sinabi ng Panginoong Hesus. Sumagot si Hesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Maraming mga mandaraya. Sila ay darating sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sila ay mga magkukunwaring mga Kristiyano o yun yung dala-dala nilang mga aral at sa pangalan ng Panginoong Hesus. Subalit, hindi nakakapagligtas ang kanilang mga sasabihin kundi makakapagpaligaw pa nga, katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus. Inulit pa niya ito sa verse 24, sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malinlang kung maari pati ang mga pinili o hinirang ng Diyos. Kahit ang mga matagal nang sumusunod at naniniwala sa Panginoong Hesus. Kahit ang mga totoong mga Kristiyano ay maililigaw ng mga bulaang Kristo nito at mga huwad na mga mangangaral. Meron silang mga dalang mga angkin, may mga dala silang aral at mga doktrina, pero ito ay huwad, bulaan at hindi totoo at nakapagliligaw
kahit na ng mga pinili ng Diyos, sila ay madadaya at malilinlang. Kung sa ganitong paraan, kinakailangan nating mag-ingat. Kung sa ganitong paraan, paano natin matitiyak kung tayo ay hindi nadadaya? Katulad ng sinabi niya kanina, madadaya ang mga tao, yung Christians, yung simbahan, yung kanyang katipan, ng mga mandarayang ito, ng mga kawatan na ito na espiritual dahil sa huwad na mga mensahe nila at ng mga aral nila. Ito din ang sinabi ng mga apostol, katulad ni Apostol Pablo. Sabi pa niya rito sa Gawa 20 verse 26 to 27, kaya sasabihin ko sa inyo ngayon na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos, sapagkat wala akong inilihim sa inyo na sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Bakit ganito ang sinasabi dito ni Apostol Pablo? Diba? Kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, bakit? Bakit mayroong hindi maliligtas? At sabi niya, wala na akong pananagutan sa Diyos. Sa verse 29 to 30, sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Darating din ang mga panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Katulad lang ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24, bilang kanyang mga sinyales ng bagos niya pagparito sa pangalawang pagkakataon, magsisipaglipana ang mga tagapagturong sisirain nila ang hindi lamang pananampalataya, subalit ang mga kaligtasan ng mga kabilang sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa kanilang katuruan ng kasinungalingan, ililigaw nila ang mga tagasunod ni Hesus at magsisisunod yung mga taong ito sa mga tao na hindi na sa Panginoong Hesus. At dahil doon, sabi ng Apostol Pablo ay hindi sila maliligtas dahil sa mga maling aral na ito. Sa mga huling araw, maglilipana ang mga bulaang propeta, may huwad na mensahe at dahil doon ay maraming hindi maliligtas. Subalit sila magsisidating na Kristiyano ang daladala nilang paniniwala at pananampalataya. Ang nire-representa nila ay ang Panginoong Hesus, hindi sino pa mang mga pundador o founder ng mga religion, kundi ang Panginoong Hesus mismo. Christian ang mga backgrounds, Christian ang mga churches, Christian itong mga leaders at preachers at teachers na ito. Pero sila ay magtuturo ng kasinungalingan at ang dala nilang aral ay galing sa tao, sa mga founders nila, hindi sa Panginoong Hesus mismo. Balikan natin ang sinabi ng Apostol Pablo para sa ating discussion sa 2 Corinthians 11 verse 3. Sabi niya, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo Jesus. Si Eva, ang ahas na dumaya sa kanya, ito ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 3. Subalit bago tayo pumunta doon, pupunta na pala tayo doon. Sabi niya sa Genesis 3 verse 1, ito ang sabi ng ahas o patungkol kay Eva at sa ahas sa kanilang dialogo. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Dahil ito ay ipinag-utos ng Diyos sa kanyang asawa, sa kanyang asawang si Adan, di ba sa chapter 2. At ito'y malamang itinuro din ni Adan sa kanya o itinuro ng Diyos din sa babae nung nilikha na yung babae, na pwede silang kumain sa lahat ng puno, pero sa iisang puno ng pagkakilala ng tama at mali ay huwag. Pero nandito ngayon yung ahas na sinasabi niyang totoo ba? Totoo ba? Di ba? Kung totoo yun, ano ang sinasabi talaga ng ahas na ito? Ano talaga ang kanyang ginagawa? Gusto niya na pagdudahan ng babae ang sinabi ng Diyos at gusto niyang pagdudahan ng babae ang Diyos. Ito yung una niyang tukso. Sa verse 4 at saka 5, pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Kasi yun ang sinabi ng babae. Oo,
Huwag kaming kakain sa puno na yan dahil kapag kinain namin, mamamatay kami, sabi ng Diyos. Kahit ngayong hawakan lang namin siya. Pero sabi ng ahas dito, hindi totoo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Hindi totoo. Hindi kayo mamamatay. Magiging katulad niya kayo. Magiging eternal kayo at magiging parang Diyos kayo sa kaalaman at karunungan. Nung una ang sabi niya, totoo ba? Pagkatapos, hindi totoo. Pagkatapos sabi niya, pinalitan na niya yung mensahe. Magiging katulad talaga kayo niya, hindi kayo mamamatay at magiging parang kayo mga Diyos sa kaalaman. Gusto niyang pagdudahan natin ng Diyos. Salungatin natin ang Diyos. Palitan natin ang Diyos o ang mensahe ng Diyos. Diba? Yan yung gusto ni Satanas. At ito yung kanyang gagawin sa mensahe ng Diyos sa atin bilang simbahan. Kasi ito ang sinasabi niya sa simbahan. Ito yung sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa simbahan. Ako'y natatakot na kung paano si Eva ay dinaya ng ahas. Paano dinaya ng ahas si Eva? Sa pamamagitan ng pagtatanim ng duda. Pagtatanim ng salungat na aral. Hindi totoo. At isang pinalitan ng katotohanan ng huwad na kasinungalingan. Magiging katulad kayo ng Diyos. Ganito rin yung gagawin ni Satanas sa simbahan. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Na kung paanong si Eva ay itinakwil mula sa presensya ng Diyos at pinalabas sa paraiso, ang simbahan o ang Kristiyano na mapapaniwala din ng mga aral na baluktot o lihis, sila din ay hindi makakapabilang sa kaharian ng Diyos at sa kaligtasan ng Diyos sa katapus-tapusan. Dahil bakit? Sila ay magiging ligaw. Dahil ito yung gagawin ng mga maling aral. Ang pinaka-seryoso at pinaka-nakakatakot na kalagayan ng isang mananampalataya ay kapag naniniwala siya sa mga ligaw, nakaliligaw na mga doktrina at aral. Mga lihis at huwad na mga mensahe. Tungkol lalong-lalo na sa mga major